Okay, so sa dami ng nangyayari po sa ating bayan ngayon, mga ka-music, may impeachment, may mga iba't ibang investigasyon at sa darating na Monday, partner, sona na ni PBBM. Ito, may makakausap tayo mapalad na makasama ngayong Friday ng umaga, ang isa sa mga kilala sa larangan ng politika para magbigay ng assessment sa impeachment at siguro tanungin na natin sa kanya yung tungkol sa SONA. Kasama po natin via Zoom, House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kong Percy, magandang umaga po. Good morning po, Kong. Magandang umaga, Daryl and Darlene. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig ngayong umagang ito. Yun, Kong, salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Medyo malaman-laman ng konti pag-uusapan natin at very timely. Simulan na po natin, Kong. For you, nakasyam na araw na po, Kong, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Meron ba kayo pwedeng ibigay sa amin parang initial assessment ninyo sa nagdaang siyam na araw? Was it good? Was it bad? May dapat i-improve o hindi kaya may dapat i-sustain at ituloy-tuloy sa nangyayaring impeachment trial, Kong? Well, siguro yung pinaka-significant ay yung victory natin for truth and accountability. Nung bumoto ang Senate Impeachment Court na mag-issue ng subpoena para doon sa mga bank records at sa records ng AMLA sa mga accounts ni VP Sara at ang kanyang asawang si Atty. Man Scarpio. Nakita natin kung gaano kahalaga ito doong ina-argue ni Akbayan ni Rep. Chel Jokno yung mga punto kung bakit sa lalong madaling panahon ibukas itong mga accounts ito para patunayan na hindi totoo yung sinasabi ng mag-asawang Sara Duterte at Atty. Man Scarpio na simple lang ang buhay nila pero sa totoo pala ay bilyonaryo sila dahil matindi yung unexplained wealth na nakita natin doon sa House Impeachment Committee hearing pa lang na talagang habang wala nakalagay na cash on hand at cash in bank doon sa kanilang salin, ay bilyon-bilyon pala yung labas-masok sa kanilang mga bank accounts. So that is a very significant victory. Tapos napakahalaga din nung nangyari na napatunayan talaga na si VP Sara yung nagsabi ng mga banta sa presidente, sa First Lady at sa dating speaker at naipakita natin kung paano ito ay betrayal of public trust. In fact, anito nakaraang Miyerkules talaga naidiin pa ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lang ito simpleng pagbabanta. Ito talaga ay isang confession on the part of VP Sara sa pagsasabi niya meron na siyang hinayang na papatay sa mga personalidad na ito. Next week, Kong, pagkatapos ng SONA, dadako naman po ang prosecution dito po sa maling paggamit ng confidential funds dito po sa darating na Miyerkules, July 29. Ano po yung aasahan po ng publiko dito? Well, ito naman ay nagawa na ng House of Representatives ng more than a year nung ginawa yung investigation ng Committee on Public Accountability para tingnan nga yung maling paggamit at pag-abuso sa confidential funds. Kung paano milyong-milyong piso ang nagastos sa ilang araw lamang at dulo pa ng taon. No? At nakita din natin kung paano alam mo na face value pa lang, makita natin yung listahan saan napunta yung pera. Diyan na nga sumikat yung pangalan Mary Grace Piatos. So itong susunod na linggo, tingnan natin kung talaga ba may mailalabas na Mary Grace Piatos na recipient ng confidential funds ang depensa. Pero alam ng taong bayan, sa dulo, ito ay usapin na talagang unfit for public office si VP Sara. Kasi kung ang pondo ng bayan ay hindi pa di pagkatiwala sa kanya, mas lalong hindi pa di pagkatiwala sa kanya ang second highest position on the land. Balikan ko lang, partner, habol ko lang to kasi yung kanina nakalimutan ko itanong. Dahil inuna po ng prosecution, yung Article 4, yung concerning grave threats and inciting to sedition, kung bakit po ito yung napili pala ng prosecution na unahin po dito sa impeachment trial, nangangahulugan po bang mabigat itong alegasyon para sa conviction? Well, sa dulo kasi ito yung isa sa pinaka widely known among all the articles kasi napanood hindi lamang ng buong Pilipinas kundi ng buong mundo yung video ni VP Sara na pinagbabantaan ang Pangulo. In fact, isa siyang national shame, kahihiyan ng ating bansa habang pinag-uusapan ng buong mundo na isang sitting vice president pinagbabantaan na ipapapatay ang presidente, ang first lady at ang dating speaker. So kaya ito yung inuna kasi ito yung nakita agad ng taong bayan at nakita ng buong mundo. So hopefully, the Senate will decide on the merits of the evidence. Sa akin nga, kahit dito pa lamang sa unang article, kung evidence nila ang pag-uusapan at talagang dapat ay overwhelming na guilty verdict
ang ibigay kay VP Sara. Ngayon naman po, Kong, speaking of the impeachment pa rin, malamang nakarating na po sa inyo to at isa dito sa mga pinag-iinitan ng mga netizens natin, yung paghiling po ni VP Sara in terms of dun sa pagkain enumin para po sa defense team at sa Office of the Vice President at dumadalo sa Senate Impeachment Court. Tingin po ba ninyo seryoso si VP Sara dito sa hinihiling niya? At the same time, sa tingin niyo magkakaroon pa ba ng opportunity na ito ay tuparin ng Senado? Well, kung seryoso si VP Sara dito, tingin ko oo, dahil sumulat siya nag-abala siya na mag-issue ng isang formal letter, ipadala ito sa Senado at ipa-receive para sabihin na dapat yung pagkain ng mga abogado niya at ng mga staff niya na involved doon sa impeachment trial ay sagutin ng Senado. At hindi lang simple, sinasabi niya sagutin niyo yung pagkain ng mga abogado ko. Sinabi din niya dapat kami yung pipili ng caterer. So kita-kita talaga natin, ito ay galawang bratinela, pang spoiled brat, no? Na para bang sa dulo, lahat ng gusto niya ay masusunod without realizing that this is a mechanism for accountability. So itong galawan na ito na bratinela, pinapakita lang kung ano ang attitude ni VP Sara dito sa impeachment trial. Hindi niya siniseryoso. She's not taking this seriously. At idinadala niya yung public conversation dito sa mga very trivial issues tulad ng pagkain ng kanyang defense team. So nakalulungkot na sa gitna ng paghahanap ng taong bayan ng katotohanan, ang pinoproblema ni VP Sara ay yung pa-party niya. Kung may isisingit lang ako dito, bagamat it's too early to tell at mahaba-haba pang lalakbay natin dito sa impeachment trial, anytime ba at nakikita ninyo na may possibility na hoping pa ba kayo na itong si VP Sara ay dumalo pa dito sa trial na dinidinig laban sa kanya at ipaglaban ng kanyang side straight from the horse's mouth? Dagdagan ko lang din kong most especially next week ang pag-uusapan na po natin yung pamaling paggamit ng confidential funds kasi ito yung talagang hinihingi ng taong bayan na sagutin ni VP Sara. So kayo po ba kung hopeful pa rin po ba kayo na sana mismong manggaling kay VP Sara yung sagot? Well, may utang na katotohanan si VP Sara sa taong bayan. Lalo na ngayon, lumabas yung trust rating. May tiwala sa kanya yung marami nating mga kababayan at dapat ibalik niya yung suklian niya nung pagharap niya sa kaso, yung tiwala na yun. Kasi habang mas malaki yung trust, mas malaki din ang betrayal. Kaya dapat pumarap siya. Kung haharap siya, that's up to her and her legal team. And naintindihan ko rin naman kung di siya paharapin ng kanyang legal team. Kasi nga naman, pag pinaharap nila si VP Sara, baka mas lalong ma-convict ito pag siya ang humarap. Kasi kung makita natin doon sa grave threats, talagang nanggaling mismo sa bibig ni VP Sara yung dahilan kung bakit siya ma-impeach at bakit siya ma-convict because of betrayal of public trust. So, habang tumatagal yung paglilitis, mas lalo naghahalata ng taong bayan. Bakit puro abogado yung humaharap? Bakit puro counsel? Kalaban natin gusto niya ng bloodbath. Bakit iba ang pinapaharap niya? So, this goes to show na talagang iniiwasan ni VP Sara ang pananagutan. Ngayon naman, Kong, tatalon na ako from the impeachment trial to this coming Monday sa State of the Nation address at pagbubukas ulit ng regular session ng Kongreso. Panglima na po ito ni PBBM at mabilis ang panahon. In just a few years time, matatapos na rin siya sa pagbibigay ng SONA dahil tapos na ang kanyang termino. Pero sa tingin niyo po ba dahil sinimulan niya rin tong campaign niya na bagong Pilipinas within the last few years ba, when the time he started his presidency, sa tingin niyo nakamit niya na ba ngayon ito at nasa direction siya nung sinasabi niyang bagong Pilipinas o masyado tayong malayo sa hinahangad niya? Well, sa dulo kasi ang pwede maging batayan talaga yung ginhawa ng buhay. No? Kung matatandaan natin, yung isa sa pinakamatingkad na campaign promises nila nung buo pa yung unit team ay yung pagbaba ng presyo ng bilihin, particular yung murang bigas. Pero sa ngayon kasi nakikita natin, yung murang bigas yan, yung 20 pesos na bigas, yan ay parang gimmick lamang na manakanakang available sa ilang mga outlets pero hindi naman talaga accessible sa karamihan ng ating mga kababayan. So, kung ang bagong Pilipinas ang ibig sabihin ay ginhawa para sa ating mga kababayan, malayo pa tayo doon. In fact, sa ngayon ay talaga nalulunod sa matinding pagtaas ng presyo ang mga Pilipino sa gitna ng mababang sweldo. Kahit nga itong panawagan natin, dati pa na dapat itaas ang minimum wage by 200 pesos na ipasa na natin noong 19th Congress, pero hinarang ng mga economic managers ng Malacanang ay wala pa rin nangyayari. Ang binigay, 80 pesos, tapos hulugan pa, tapos sa NCR lang. Paano naman yung karamihan ng mga kababayan natin na nasa labas ng NCR? So if Bagong Pilipinas means
relief at ginhawa sa ating mga kababayan, malayo-malayo pa tayo doon. Kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na bigyan po ng grado, no? Ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakalipas po na 1 year, even sa kanya pong mga nakalipas na taon sa pwesto bilang Pangulo, ano po yung ibibigay ninyong grado? Well, kung siguro kung 1 to 10 ang markahan, bibigyan natin siya ng 5. No? Kasi ang batayan talaga natin ay kung paano ba natugunan ang paghihirap ng ating mga kababayan na sa ngayon ay nalulunod pa rin sa matinding kahirapan. Nakita natin yung crisis sa education, yung crisis din sa kalusugan. Buti nga nagpalit na ng health secretary, kaya yung bagong health secretary matindi ang haharapin niya to overhaul the public health system. So hanggat nakikita natin na ganito yung sitwasyon ng edukasyon, ng kalusugan, ng public services, hindi natin maaaring bigyan na mas mataas pa sa 5 na marka si President Bongbong Marcos. 5 meaning kung hindi pa to pasang-awa, 'di ba? Kalahati lang. Pwede siguro natin sabihin, halfway there, pero marami pa siyang dapat habulin. At kinakailangan habulin niya ito sa huling 2 taon ng kanyang presidency. At kailangan niya na matinding political will, lalong-lalo na yung pagpapatuloy. So sinimulan niya last year nung binanggit niya yung mahiya naman kayo. Kaya pa ba yun, Kong? Kasi 2028 is fast approaching na, 'di ba? Malapit na siyang bumaba sa pwesto eh. Kaya niyang tugunan itong mga pagkukulang na ito, no? Kasi it Kong? feels so fast, Kong, saka partner, dahil di ba nga last year nag-declare si Sara Duterte, si VP Sara, na siya tatakbo. So parang ang dating, parang mas lalong bumilis yung takbo ng panahon dahil may isa na nagsabi na balak niyan tumakbo. So tingin ninyo, is there ample time pa ba para magawa lahat ito, Kong? Well, kinakailangan gawin ng gobyerno yung kanya makakaya para tiyakin na naibibigay nila yung pangangailangan ng ating mga kababayan at natutupad nila yung ating mga pangako. Lalo na sa panahong ito na bumababa na ang kumpiyansa ng taong bayan sa administrasyon dahil sa matinding korupsyon na nakikita nila. So the government has to deliver if they want to win back yung confidence ng ating mga kapwa Pilipino. Ngayon naman, Kong, nabanggit na nga natin usaping SONA tayo at nasabi nga po ng PCO na hindi pa raw po kumpleto yung lalamanin ng SONA at baka sa Sunday pa raw matapos ni PBBM yung kanya magiging ulat sa bayan. Kayo ba, kung may mensahe kayo sa Pangulo, meron ba kayong pahabol na gusto iparating sa kanya na sana'y mabanggit niya sa darating na Lunes? Yung isa sa babantayan ko, pwede nakinig ako sa kanyang SONA sa Monday, yung usapin ng sahod. Kasi nabanggit ko kanina, nalulunod sa taas presyo ang mga Pilipino. Ang kailangan nila, salbabida. At yung salbabida na yun, yung 200 peso, wage increase nationwide, hindi lamang sa Metro Manila. Kasi naghihirap ang Pilipino, ang kinakailangan ay relief. At dapat tugunan ito ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Pero Kong, yung 85 pesos, kasi tinatawag nilang historical daw po itong taas na ito ng sahod, no? Ano po ang inyong masasabi? Well, itong 85 pesos na ito, linawin natin, ito ay tingi-tingi pa ha. Kasi starting July, ang makukuha ay 60 pesos, tas an additional 25 pesos next year. At pag tingnan natin yung inflation, kakainin lang ng inflation yung 60 pesos na yan na idadagdag ngayon. In fact, pag tinignan mo nga in real terms yung 60 pesos, pag sumakay ka sa tricycle, 2 special lang yan na ride. Tapos baka nga yung 60 pesos mo, mabibiting ka pa kung mag-exercise ka sa karinderya. Ayan, Kong, siguro bago po namin kayo bitawan, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Hinga na lang po namin kayo ng mensahe. Baka mayroon pa po kayong mga naisip parating sa publiko, sa ating po mga taga-subaybay. Sa ating po mga kababayan, patuloy po tayo magbantay lalo na po dito sa impeachment trial. Kasi para po matiyak natin na magiging patas yung pagdinig na nangyayari sa Senado. Pati naman po sa SONA sa Lunes, makinig po tayo, magbantay po tayo. Pero sa dulo, ipaalam po natin at ipahayag yung ating damdamin, lalo na yung matindi nating pangailangan. Hindi po ilang tao lang sa Malacanang ang pwede magsabi kung anong state of the nation. Ang totoong state of the nation po, yung nararanasan nating paghihirap araw-araw. Marami pong salamat. Yun, Kong, have a happy and safe weekend and ma-action ang Monday at next week natin. Pero maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak at makakasa po kayo in the coming times. Sana'y makadaupang palad po namin kayo ulit para pag-usapan pa ang ibang concerns na ating mga kababayan, Kong. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Darlene and Darrell. Nakasama po natin House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Talagang Agree ako sahod, kay no? Kong Percy, no? Dahil ito hindi lang talaga basta ulat lang ng bayan. Aha. Kaya dapat ulat ng Pangulo, I mean, no? Kaya dapat talagang tutukan natin ito Yes. dahil lang just babanggitin ng Pangulo ay yung estado ng ating bansa, no? Which is ano man yung maging estado ng ating bansa, pare-parehas tayo na apektado diyan, partner, no? Oo. Kaya dapat alam natin ano na ba yung tinatahak na landas ng ating bansa. Landas ba yan papunta sa pag-angat ng ating ekonomiya or yung landas ba na yan maglulugmok lang sa atin, 'di ba? So dapat alam din natin kung ano ba yung mga accomplishment at yung mga pinapangako sa atin ng ating Ano Pangulo. ba yan? Yan ba ay landas pa alis ng baha o landas pa lubog ng baha lalo? Yun na nga. Oo. So alamin natin yan sa mga susunod na araw at sa susunod na panahon. Dapat tutukan ho natin lahat na nangyayari sa ating lipunan.